Again, ang ating pong text o passage sa umagang ito is John chapter 15 verses 12 to 17. So I'll be reading sa salin ng ang Biblia. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 12, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayo'y inihalal, upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo, upang kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Pagpalain po nawa niya ang ating gagawing pangangaral. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Titulo po ng ating pag-aaralan ngayon ay continuation lang na naputol po nating pag-aaral noong nakaraan na may pamagat na Gospel-Shaped Love. Gospel-Shaped Love Part 2. So tayo po mga kapatid ay nasa pagpapatuloy na ng sermon po na ito at nais po again nating diinan sa bahaging ito ng ating pangangaral na ang gospel ang dapat po nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. Ulitin ko po ang emphasis ng ating pangangaral mula pa nung nakaraang linggo hanggang sa susunod na linggo mga kapatid. Ang gospel ang dapat nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. Last Sunday, napag-aralan na po natin ang una sa tatlo po nating punto na pinamagatan po natin na ang utos. Dito po natutunan natin in verses 12 to 13 na ang utos po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay ano po? Naalala niyo ho ba? Ang mahalin po natin ang isa't isa. So sinamarize po ng pag-ibig sinasummarize po ng pag-ibig sa isa't isa ang mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapapansin ninyo singular na lamang po yung ginamit na utos in comparison sa mga naunang talata na plural o marami ang sinasabi na utos. Ang pag-ibig po sa isa't isa ang nagpapatunay at tunay po nating minamahal ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kung mahal niyo wika ko, susundin niyo ang aking mga utos. Naalala niyo po ba yon? At natutunan din po natin na dapat po na minamahal po natin ang isa't isa sacrificially o meron po tayong pagsasakripisyo sa atin pong pag-ibig, maging kapalit man po noon ay ang atin pong sariling buhay sapagkat ganyan po ang minodelo, ganyan po ang ipinakitang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ganyang paraan po tayo inuutosan ng Panginoon, dapat ipakita ang ating pag-ibig sa isa't isa bilang mga magkakapatid. Sabi nga po again sa verse 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan po ang dahilan. Kaya po natin nasabi na ang pattern kung paano po dapat natin mahalin ang ating mga kapatid ay ang gospel. Namely, kung paano namatay si Kristo para sa atin. So, gayon din po tayo dapat handang mamatay para sa ating mga kapatid. Pagdating po sa verses 14 to 15 na siyang focus po ng ating pag-aaral ngayon, dalawa lang pong talata ang ating pagpopokusan ngayon. In verses 14 to 15. Dito po, makikita po ninyo na inelaborate po ng ating Panginoong Hesukristo yung concept ng friendship na binanggit po niya in verse 13. Di ba? Inalay daw ng Panginoon ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan.
And then in verses 14 to 15, inelaborate po niya ang ibig sabihin ng pagkakaibigan ng Panginoong Jesus at ng mga sumusunod sa kanyang mga alagad. In verses 14 to 15, makikita po natin ng ilang mga tanda o patunay ng pagkakaibigan ng mga alagad at ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung dahilan kung bakit po pinamagatan po natin yung ating second point sa sermon na ito on the gospel-shaped love na ang patunay. So last Sunday, ang utos, ngayon po, ang gusto nating diin ng punto ay ang patunay. Sapagkat dalawang patunay po ang makikita natin in verses 14 to 15 na tayo ngay mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa paraan po ba napapatunayan ang ating na tayo nga po ay mga kaibigan ng tinuturing ng ating Panginoong Hesukristo? Una, napapatunayan po ang ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Napapatunayan ang ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid. In verse 14, pangalawa at panghuli, napapatunayan ang ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng mga ipinahayag niya sa atin. Ulitin ko po, napapatunayan ang ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng mga inihayag niya o ipinahayag niya sa atin. Yan po yung makikita natin sa verse 15. So, isa-isahin po natin pag-aralan ngayon, mga kapatid, yung mga puntos na ito na nagpapatunay na ng pagiging kaibigan o pagtrato na gaya ng isang kaibigan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na gaya po natin. So, unahin po muna natin ang una nating punto. Napapatunayan ang ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon sa verse 14, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Now, this doesn't suggest, mga kapatid at mga minamahal, na ang pagiging kaibigan natin ni Jesus ay nakabatay po sa ating mga gawa o pagsunod. Kasi sa unang basa, parang conditional, parang doon po nakabatay. Mahalaga po na sa pag-i-interpret po ng talata, palagi natin kino-consider yung context, mga kapatid. Mahalaga pong maalala natin na kinakausap na po dito ng ating Panginoon Hesukristo ay mga alagad niyang ligtas na. So, hindi niya to sinasabi para maligtas sila. Ligtas na ho sila during this time na sinasabi ito ng ating Panginoong Jesus at sinasabi niya ito sa kanyang mga alagad na ligtas na sapagkat during this time, gaya ng alam niyo na ho, na pinag-aralan na natin sa chapter 13, wala na po sa panahong ito si Judas. No, umalis na siya para manghudas, hindi po ba? Para traidorin ang ating Panginoong Kristo. So, ang natira na lang po ay yung mga lehitimo at mga totoo niyang alagad. Yung mga tunay na ligtas. So, hindi po niya ito sinabi para maligtas sila. In fact, ligtas na ho sila. At hindi pa man po nila ito ginagawa. Hindi pa nga nila ginagawa yung utos na ito ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng verse 13, itinuturing na po silang kaibigan na ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi in verse 13, naaral po natin yung kahandaan po ng ating Panginoong Jesucristo na ialay ang sarili niyang buhay para sa kanyang mga alagad sapagkat during this time itinuturing na po niyang sarili niyang kaibigan ang kanyang mga alagad. Balikan ho natin yung binasa na ho natin talata in verse 13 just to emphasize. Ang sabi niya, walang lalong may dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So during this time, tinuturing na ng ating Panginoong Jesus na kaibigan ng kanyang mga alagad kahit hindi pa naman po nila ina-apply itong iniuutos ng ating Panginoon. So sabi din po sa Romans 5 verse 6, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. In other words, mga kapatid, noong mga panahon na tayo ay mahihina pa, which means noong mga panahon wala tayong lakas o kakayanang iligtas ang ating mga sarili, namatay na daw po si Kristo para sa atin.
No? Kung alam ng ating Panginoon na kaya naman nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi na sana siya nagkatawang tao para mamatay sa krus para iligtas tayo. Pero dahil alam niya na tayo'y mahina, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, namatay si Kristo para sa atin. Sa makatuwid, hindi po nangangahulugan yung John 15 verse 14 na nakabatay ang pagiging kaibigan natin ni Jesus o yung pagiging ligtas natin sa pagsunod natin sa kautusan. I hope this time, sa paulit-ulit po nating itinuturo ang gospel, alam po ninyo na hindi iyon ang paraan, tamang batayan ng kaligtasan. Yung pagsunod po ay bunga ng kamatayan at yung ating pong kaligtasan rather ay bunga ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus sa krus para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Romans chapter 5 verse 10, binasa natin po kanina, ang sabi, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Sa paanong paraan? Ang sabi po ng talata, sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Mga kapatid, kayo po ay tinuturing ng kaibigan ng Diyos. Sa lumang tipan, dalawa lang po yung tinawag niyang kaibigan o nag-i-imply na tinuring na kaibigan ng Diyos. Naalala niyo po ba kung sino? Si Abraham, yung una, at si Moises. Ganun sila ka-close, na para daw kaibigan ng turing ng Diyos sa pakikipag-usap sa dalawang ito. Pero sa New Testament, sa New Covenant, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo itinuturing ng Diyos na Kanyang mga kaibigan. It implies close relationship. Meron na tayong personal at malapit na relasyon sa Diyos. Dahil kanino? Dahil sa ating Panginoong Hesus na namatay sa atin. Dahil sa gospel. So, kung hindi po ibig sabihin ng verse 14 na nakabatay sa ating pagsunod, yung pagiging kaibigan natin ni Jesus, ano po ang ibig sabihin ng verse 14? Mahalaga pong naaral natin kung ano hindi ibig sabihin nun, pero ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus na yung ating pagsunod sa Kanyang mga utos ay patunay na tayo nga'y Kanyang mga kaibigan. Kung sinusunod po natin ang Kanyang mga utos, yun po ang katunayan na tayo nga'y mga kaibigan ni Kristo. Hindi po batayan, iyon po ay patunay. Okay, magkaiba po yun. Kumbaga mga kapatid, yung pagsunod po natin sa mga kautusan ni Kristo ay hindi po isang bayad para mabili natin yung ating pagkakaibigan. Ito po ay resibo o patunay na tayo ngay mga kaibigan niya. You see the difference mga kapatid? Hindi bayad yung ating pagsunod, iyon ay resibo. Iyon ay patunay na tayo ay mga kaibigan ni Kristo. Now, ano po bang partikular na utos ang pinag-uusapan po natin dito sa konteksto ng pangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad? Ito po ay ang utos na ibigin natin ang ating mga kapatid. So kung i-summarize natin, napapatunayan na tayo'y kaibigan ni Jesus kung iniibig natin ang ating mga kapatid na siyang kanyang inutos. Gaya po nang napag-aralan na natin nung nakaraan pang linggo, ang pag-ibig po natin sa isa't isa ang hindi po maiiwasang marka. Ulitin ko po, hindi maiiwasang marka na tayo nga'y ipinanganak ng muli. Ibig sabihin, kung na born again ka na in spirit, isa po sa natural na magiging result po nito ay matututo ka ng umibig, magmalasakit sa iyong mga kapatid sa iglesia. John 3 verse 14, nasabi again sa magandang balita Biblia, nalalaman nating lumipat na tayo. 1 John chapter 3 verse 14, wala po yan sa Gospel of John. Nasabi, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ano po ang ebidensya na wala na tayo sa ilalim ng kamatayan, tayo nalipat na sa buhay, tayo na born again na? Iniibig daw natin ang ating mga kapatid. At ang sabi, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. In other words, kung hindi po tayo
umiibig sa ating mga kapatid, ito daw po ay nagpapakita na hindi tayo talagang ipinanganak muli. Sapagkat ang natural na ipinanganak na muli, sanay siya, natututo siyang umibig sa kanyang mga kapatid. At kung hindi pa tayo ipinapanganak muli, sapagkat hindi tayo umiibig sa ating mga kapatid, ibig sabihin nun, hindi pa tayo tunay na ligtas. Kasi ang sabi sa John 3, para tayo makapasok sa kaharian ng langit, kailangan muna nating ipinanganak na muli. Kung hindi po tayo ipinapanganak muli, dahil hindi nakikita sa ating buhay na hindi tayo umiibig sa ating mga kapatid, ibig sabihin na nananatili tayo sa kamatayan. Tayo po hindi ligtas sa hatol at puot ng Diyos. At kung tayo po ay nasa ilalim pa din po ng hatol at puot ng Diyos, ibig sabihin lang ho nun, hindi pa po tayo tunay na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat wala pong kaibigan ng ating Panginoong Hesus, nahahayaan niyang mapahamak. Ngunit kung tayo po'y umiibig sa ating mga kapatid, ito po'y patunay na nakaranas na ho tayo ng kapanganakang muli, tunay na tayo'y niligtas na ng Diyos, at tunay na tayo'y kaibigan na ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ulit ang patunay? In fact, kung babasahin niyo yung 1 John, maganda basahin niyo yan sa inyong mga tahanan, pero kung babasahin nyo doon, napakaraming mga ebidensya ng tunay na ipinanganak na muli ang makikita nyo ron. At isa po sa ebidensya na tunay na ipinanganak na muli, yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Kung tayo po yung mga tunay na kaibigan ni Kristo, iyan po ang inaasahan sa bawat buhay ng member ng church po na ito, na tayo'y mag-iibigan, tayo'y magmamalasakitan sa isa't isa. In fact, kung naalala niyo po yung atin pong sinumpaang tipan sa atin pong church covenant, isa po yan sa pinangako natin sa harapan ng Diyos, at isa po yan sa pinangako natin sa isa't isa. Dito sa bilang mga members ng church, dun po sa church covenant article number 2, teka muna, Pastor, church covenant yan, di naman Bible. Well, lahat po, gusto ko na ipaalala sa inyo, lahat po ng 10 mga articles ng ating church covenant based sa Bible. Kaya may mga talata po itong nakakibat. At dito sa article number 2 ng ating church covenant, ganito po yung ating pinangako sa isa't isa. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo kung sakaling nakakalimutan na ninyo. Ang sabi, sama-sama tayong mamumuhay ng may pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon sa pamamagitan ng pangangalaga at pagbabantay sa buhay ng bawat isa at tapat na pagtuturo at pagtutuwid sa bawat isa ayon sa hinihingi ng pagkakataon. John chapter 13 verses 34 to 35, 1 Corinthians 12 verse 12, 1 Corinthians 13, 4 to 6, Colossians 3:16, 1 Thessalonians 5:14, Galatians 6:1 to 2, 2 Timothy 4:16 to 17. Bakit ko po sinabi yon? Gusto ko pakita sa inyo na lahat ng sinabi dito sa ating covenant based sa Bible. Ano pong ating pangako sa isa't isa sa harapan ng Panginoon? Magmamalasakitan, magmamahalan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin mga kapatid, bahagi po ng ating pagmamahalan sa church ay yung pangangalaga at pagbabantay natin sa buhay ng isa't isa. Narinig niyo po ba yung binasa kong covenant? Ibig sabihin mga kapatid, hindi po dapat tayo nagkakakanya-kanya. Lalo na kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, member ka ng church, hindi dapat tayo nagkakanya-kanya dito. Hindi po dapat tayo walang pakialaman sa isa't isa. At lalong hindi po dapat tayo nagsisiraan sa isa't isa. Kasi nga dapat nagmamalasakitan tayo, hindi po dapat natin binabagsak ang isa't isa. Dapat po nararamdaman ng ating kapatiran ang ating malasakitan sa isa't isa, sapagkat ganyan po ang klase ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil nagmamalasakit ang Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak para iligtas tayo. Di ba yun yung model? Nagmalasakit ang Diyos, kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Therefore, dapat po tayong magmahalan, dapat po tayong magmalasakitan sa isa't isa. So, isa po sa nakalulungkot bilang pastor, mga kapatid, ay kapag po meron na tayong matagal na mga kapatid na hindi na natin nakakasama sa simbahan, hindi man lang po natin hinahanap. No? Parang wala lang sa atin, di ba? Na kailangan pa po tayong sabihan na i-chat, kailangan pa po nating sabihan na, uy, kamustahin nyo naman.
Pero dapat kung minamahal natin at minamahalaga ang ating mga kapatid, automatic yun. Teka, 2 linggo pa lang din nakikita si sister kumusta na kaya siya? Dapat hindi na yung sinasabi automatic na yun, di ba? Pagka nga may kasama ka sa bahay, di ba? Na matagal nang di umuuwi. Di ba nag-aalala ka? Di ba nagmamalasakit ka? Di ba hinahanap mo? So bakit hindi natin magagawa yun sa church? Magkakapatid tayo dito sa iglesia. Nakakalungkot din po mga kapatid kapag may kapatid tayo nagkakasakit, namamatayan, nangangailangan, na hindi man lang po tayo handang magsakripisyo, handang magparamdam ng ating pagmamalasakit. No? Doon po nakikita na hindi pa po ganoon ka-mature ang iglesia pagdating po sa pagmamahalan sa isa't isa. Mga kapatid, hindi po dapat gayon ang itsura o buhay ng kapatirang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat ramdam po natin ang pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, pero hindi nyo po kailangan sumagot ng nagsasalita. Pag-isipan nyo lamang po, kailan po ninyo huling kinamusta o kinausap ang iyong mga kapatid dito sa church? Di ba, weekly nakikita tayo? Kailan nyo po siya huling kinamayan? Kapatid, kamusta ka na? No? Ano na ba? Kamusta na pa buhay mo? No? Baka may pinagdadaanan ka. No? Paano ba kita maipag-pray? Kailan nyo yun huling ginawa? O kahit sa chat, no? Yung out of nowhere, bigla na lang naalala mo yung kapatid, kamusta ka na? Ano? Kapatid, kapi naman tayo minsan, ano? Kapatid, pasyal ako sa inyo. No? Kapag po pumupunta kayo sa church, maliban po sa pagsamba sa Kanya, di ba? Yun naman ang main purpose. Kaya tayo nag-gather para sambahin ang Diyos. Pero tatandaan natin, ang isa pa sa purpose ng ating pag-gather ay para po makapag-fellowship tayo, makapagkamustahan po tayo, at makapag-encouragean tayo sa isa't isa. O para lang po tayong walang pakialam sa isa't isa. Diba? Baka po sobrang busy na po natin sa kanya-kanya nating buhay at nakakalimutan po natin na bilang mga miyembro ng iglesia, konektado po ang ating buhay sa isa't isa. Ano po ang illustration sa atin ng Bible? Tayo po ay katawan. Kapag ka masakit ang kuko ng isang katawan, hindi po pwedeng hindi gagamutin yan ng ibang bahagi ng katawan. Hindi po pwedeng hindi yan mararamdaman ng ibang bahagi ng katawan. Mga kapatid, tayo po ay katawan ni Kristo. Dapat po tayo mayroong malasakitan, pagtitinginan sa isa't isa. Isa pa pong pagpapakita ng pagmamahal na hindi ho natin madalas nakikita at hindi tayo komportabling ginagawa, ayon po sa church covenant natin, ay pagtuturo at pagtutuwid sa isa't isa. Di po ba? Ito po yung minsan namamali tayo ng unawa Kapag po itinutuwid po natin at pinapaalalahanan natin ang ating mga kapatid, hindi po ibig sabihin nun, hindi natin sila mahal. Hindi po ibig sabihin nun, galit tayo sa kanila. Kaya po natin pinaalalahanan, tinutuwid at dinidisiplina kung kinakailangan ang ating mga kapatid. Sapagkat, iyan po tanda ng ating pagmamahal at malasakit sa kanila. At sa ating buong kapatiran, hindi lang sa kanila, nagmamalasakit tayo sa buong kapatiran at nagmamalasakit po tayo maging sa mga taong nasa labas ng ating iglesia na hindi pa mga mananampalataya. Bakit po ganyan? Papaliwanag ko po sa inyo. Una, gusto po nating maunawaan na kapag po dinidisiplina, tinutuwid po natin ang ating mga kapatid sa iglesia na namumuhay sa kasalanan, hindi ito nagpapakita na tunay na o hindi ito ibig sabihin galit tayo sa kanila. Lalo na kung nakikita natin nagpapatuloy sila sa kasalanan at hindi nila pinapakita ang isang buhay na binago at iniligtas ng ating Panginoon Kristo. Alam po natin ang ending nun, mapapahamak po sila. No? Kaya po natin sila tinitiwalag kung kinakailangan. No? Ay hindi dahil galit tayo sa kanila, kundi dahil gusto nating ma-realize nila na hindi po okay ang kanilang ginagawa at sana kapag po naparealize natin yon sa kanila, manumbalik po sila sa Panginoon. Yan po ang purpose ng church discipline ayon sa Matthew chapter 18. Maliban po dito, ginagawa din po natin ang pagdidisiplina
Dahil concerned tayo sa buong kapatiran, hindi lang tayo concerned sa isang kapatid na namumuhay sa kasalanan na kailangan ituwid. Concerned po tayo sa buong church. Gusto po nating mabigyan ng babala ang buong iglesia na kung gagayahin po nila ang makasalanang pamumuhay ng isa nating kapatid, ay hindi po uubrang, hindi gagamitin ng iglesia ang otoridad na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo para pigilan silang magpatuloy sa kasalanan. Sapagkat ayaw po nating magpatuloy sa kasalanan ng bawat isa, sapagkat ang dulo palagi nito ay kapahamakan. Nakikita niyo po yung reason? Hindi lang tayo concerned sa kapatid na nagkakasala, concerned tayo sa buong church. Kasi kung ito-tolerate natin yung isang kapatid na namumuhay sa kasalanan, maaari itong maka-apekto sa buhay ng iba nating kapatid sa iglesia. Okay lang po pala yung gayon, gagayahin ko na lang. Diba? At panghuli, nadidisiplina, nagtutuwid din po tayo sa church para sa kapakanan ng mga hindi mananampalatayang nakapaligid sa atin. Naintindihan niyo po ba yon? Ano sa tingin po ninyo ang iniisip ng mga hindi mananampalatayang sa paligid natin na nakikita po ng isa nating kasamahan sa iglesia ay namumuhay sa kasalanan pero wala tayong ginagawa? Diba? Maaari po kung maging sanhi po yan na maging iba ang tingin nila sa ating samahan, na okay lang sa atin na nagtatampisaw sa kasalanan ng isa nating kapatid at wala tayo, tinotolerate po natin ito. Maiiwasan po natin yan mga kapatid kung atin pong tatanggalin ang ating affirmation o pagkilala ng kanyang profession ng pananampalataya, or in other words, kung atin po siyang ititiwalag sa church membership. At least, mararamdaman niya that there's something wrong sa kanya at makikita ng mga tao na nakapaligid sa atin na hindi natin tinotolerate ang ganoong pamumuhay na labag sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, masama po ba ang pagdidisiplina kung gayon ang layunin nito? Siguro kailangan lang po natin magkaroon ng biblical na pagkakaunawa tungkol sa church discipline. Mga kapatid, masasabi po ba natin na mahal natin ang ating mga anak kung hindi po natin ito dinidisiplina? Minsan kasi may mga dispalinghadong isip yung mga magulang, no? Na mahal ko ang aking anak kahit nga minsan hindi ko yan napalo. Hindi po biblical yung ganong mentality. Ano? Halimbawa, yung anak mo gustong magdroga, no? Gustong magdrugs. Ano yun? Susuportahan na lang natin kasi mahal natin. Kasi natatakot tayong madismaya sila kahit alam naman natin na sisirain nila yung buhay nila kapag nalulong sila sa bawal na gamot. Anong klaseng pagmamahal yun? Dispalinghado. Wala sa hulog. At hindi biblical na klase ng pagmamahal na itolerate natin ang gawang masasama. Mga kapatid, kung mahal po natin ang ating mga anak, didisiplinahin po natin sila, hindi po ba? Tuturuan natin sila na mali ang kanilang ginagawa. Hindi tayo papayag. Gagamitin natin ang otoridad na binigay sa atin ng Diyos upang pigilan silang magpatuloy sa mga gawang masama sapagkat ikakapahamak po nila ito at wala tayong pakialam, sumamaman po ang loob nila. Bakit? We know better. Tayo magulang Tayo ang mas nakakaalam ng tama. Minsan yung mga anak natin, hindi naman nila alam yung tama sa buhay nila. Kung sila yung magde-define kung paano dapat sila mamuhay at hindi tayo na mas nakakaalam ng tama, anong mangyayari sa buhay nila? Di po ba? Hindi po pagpapakita ng galit at pagiging masama ang pagdidisiplina sa mga anak. In fact, kung babasahin niyo yung Proverbs, in-encourage ka tayong paluin yung ating mga anak para mapanuto ang kanilang buhay. Kung masama po ang pagdidisiplina, mga kapatid, masama na rin po ang Diyos. Kasi ang Diyos nagdidisiplina. Ano? Hebreo 12, 5 hanggang 6. Tingnan niyo po. Sabi sa Hebreo 12, 5 hanggang 6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos na sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Nagdidisiplina po ba Diyos? Nagdidisiplina, sabi ng talata. Sapagkat, ano layunin ng Diyos sa pagdidisiplina? Dinidisiplina ng Panginoon
ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Ang biblical po na pag-ibig ay hindi kung saan ka masaya, suportanta ka. Ang biblical po na pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan, 1 Corinto 13:6. So mga kapatid, kailangan nating baguhin yung ating mentality. Kung di tayo masyadong disciplinarian na parent, wag natin i-apply yan sa discipline ng church. Sapagkat ang church, isa sa pagwaraan ng pagmamahal natin sa isa't isa, matutuho tayong magtuwid sa mga nagkakasala nating mga kapatid. Sa mga kapatid, wag po tayong matakot o madiwag na magpaalala at magtuwid sa ating mga kapatid na nagkakasala. Kung tunay po natin silang minamahal, itutuwid po natin sila ng may kahinahunan at pag-ibig. Yun naman po yung paalala. Hinay-hinay naman po. Ituwid natin sila ng may kahinahunan at pag-ibig sapagkat kailangan maramdaman ng ating mga kapatid na itinutuwid na ginagawa natin yun kasi mahal natin sila. At hindi dahil sa kung ano pa man. At doon naman po sa mga kapatid nating itinutuwid o maitutuwid pa lang. Huwag naman po sana. Ayoko na po ng ganyan. Sana naman po wag kayo masyadong ma-pride at balat sibuyas. Minsan yung pagiging sobrang sensitive natin wala na sa lugar Di po ba? Huwag niyo naman po agad tinetake negatively kapag kayo'y tinutuwid. Halata po kasi. So tingnan po muna natin in a positive way. Nakabaka kaya ka naman tinutuwid ng iyong kapatid, kaya ka naman minsan tinutuwid ni pastor kasi gusto kanyang mag-improve. Kasi gusto kanyang matuto. Kasi gusto kanyang lumago dahil concerned siya sa iyo. Doon muna natin tingnan. Huwag muna nating negatibo agad. Mga kapatid, alalahanin nyo, magkapatid po yung pagiging manipis at pagiging ma-pride. Minsan hindi manipis lang talaga ako, sensitive lang ako. Pero in a subtle way, mapapansin nyo, magkapatid ang pagiging manipis at pagiging ma-pride. Pasinin nyo po, kung sino yung mas mabilis magalit at maging emotional pag tinutuwid. Yung humble po ba, yung ma-pride? Yung ma-pride, di po ba? Kasi feeling nila, napakagaling na nila, napaka-mature na nila, so hindi na sila ready for correction. Ang tamang attitude po ay maging palagi tayong humble at magkaroon po tayo ng teachable spirit na open po tayo palagi for correction. Kasi kapag po naging mapagmataas na po tayo, doon na po hihinto yung growth po natin as an individual at doon na po hihinto yung growth natin as a Christian. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Oras na yumabang ka na, hindi ka na maituwid, doon nahihinto paglago mo. So yan po ang ibig sabihin ng verse 14. Napapatunayan ng ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid. At ang pag-ibig na yan ay nakikita sa malasakit at pagtutulungan, pero hindi lang po natatapos doon, nakikita din po yan sa pagtutuwid kung kinakailangan. Okay? Sa panghilop po nating punto, sana po naging klaro yan. Pero ito pa po yung isang ebidensya na napapatunayan na tayo kaibigan ni Jesus. Napapatunayan ang ating pagiging kaibigan ni Jesus sa pamamagitan ng mga ipinahahayag niya sa atin. Tingnan niyo po sa verse 15. Huling talata. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. So dito po nabasa natin na isa po pala sa patunay ng pag-ibig ng ating Panginoon sa mga alagad, maliban po sa pinag-aralan na natin sa verse 13, na siya po namatay para sa atin. Of course, yan yung ultimate expression ng love ni God sa atin, di ba? Pero isa pa po pala sa way ng pag-express niya ng pag-ibig sa atin na tayo tinuturing niyang kaibigan, wala na siyang nililihim sa atin. Napasin niyo po yon sa verse 15. Sinasabi daw po ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng sinasabi sa kanya ng Ama. Nakita niyo po yon? Hindi po ba ganyan din naman sa relasyon natin pang tao? Kaya niyo po ba mas madalas sinasabi yung tungkol sa buhay ninyo? Doon po ba sa nakasalubong nyo lang minsan o nasakyan nyo lang na tricycle driver, alam nyo yung asawa ko ganito.
Doon po ba? Ganun po ba? Di ba hindi naman? Normally, sasabihin mo yan doon sa mga taong nakakakilala sa'yo, mga close sa'yo, mga best friend mo. Doon mo sinasabi yung buhay mo. Ganyan din po ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad na tinuturing na niya silang kaibigan kasi sinasabi niya na lahat sa kanila. Wala na siyang nililihim. At yun po ay patunay na hindi na po alipin ang trato ng Panginoon. Bagamat totoo namang alipin pa rin sila ng Panginoon, pero hindi sila ganun tinatrato ng Panginoon. Tinuturing na silang kaibigan. Di ba may mga ganun naman po tayo? No, may mga kasambahay tayo. For example, hindi naman natin sila tinuturing na trabahador lang eh. Tinuturing na rin natin silang kaibigan. So, ganun po ang ginagawa dito ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang katunayan? Wala na po siyang nililihim sa kanila. At ganun po ka-close ang turing ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Gayon po kalalim ang relasyon po niya sa kanila. Sinabi ng Panginoon sa kanila ang kanyang misyon, kung bakit siya naparito sa lupa. Sinabi ng Panginoon ang tungkol sa kanyang kamatayan at kung ano ang layunin ng Diyos, bakit siya mamamatay. Sinabi ng Panginoon ang tungkol sa kanyang pagkabuhay muli at pagbabalik sa Ama. Sinabi ng Panginoon ang kanyang muling pagparito para sunduin po ang lahat ng mga nagmamahal at sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng bagay tungkol sa kalooban ng Diyos na pinahayag sa Kanya ng Ama ay sinabi niya sa Kanyang mga alagad na itinuturing niya ng kaibigan. Bakit? Kasi nga tinuturing niya silang malapit sa Kanya. Hindi na sila iba para sa ating Panginoong Jesucristo. Tinuturing na silang kaibigan. At ito po ang isang patunay ng pagkakaibigan ng mga alagad at ng ating Panginoong Jesucristo. At ganyan din po ang relasyon sa atin ng ating Panginoon kung tayo ay mga mananampalataya na sa mga oras na ito. Wala na po siyang nililihim sa atin na dapat po nating malaman. Nakasulat na nga po dito lahat. Okay? At maliban po doon, binigyan niya tayo ng Holy Spirit na siyang magpapaliwanag po sa atin ng mga nakasulat dito na gusto po niyang malaman po natin na kalooban ng Ama. Maliban po dito, isa din po itong napakagandang halimbawa. Kaya tayo gospel-shaped love eh. Ito po yung napakagandang halimbawa kung paano po dapat tayo magmahalan bilang magkakapatid. Ito nga, sinabi lang analogy, kaibigan eh. Pero tayo magkakapatid. So paano po, ano yung pattern na makikita natin dito na dapat pong magandang i-apply natin para magkaroon tayo ng gospel-shaped love sa isa't isa? Dapat po, wala po tayong lihiman sa isa't isa. Dapat po, bukas ang ating buhay sa isa't isa. Dapat po, involved tayo sa buhay ng isa't isa. Kung mayroon ka mang close friends o pinag-oopenan ng buhay mo, dapat ang pangunahin dyan yung mga kapatid mo dito sa church. Hindi yung mga miyembro ng ibang simbahan o hindi yung pastor ng ibang church. Kasi hindi ka naman tunay na kilala. At wala naman kayong accountability sa isa't isa sapagkat wala naman silang tipan sa inyo. Dito ka member, dito ka may covenant, dito ka kilala, dito ka nilagay ng Panginoon para maging bahagi tayo ng buhay ng isa't isa. Kung masyado po tayong malihim, masyado tayong aloof, masyado nating ina-isolate po ang ating mga buhay sa ating kapatiran, nagpapakita po nito na hindi po natin tunay na mahal at itinuturing na kapatid ang ating mga kapatid. Nakikita niyo po ba yan? Ano ang ebidensya, patunay na close ang turing ng Panginoon sa mga alagad? Hindi siya naglilihim sa kanya. Binubuksan niya ang buhay sa kanya. In the same manner, ano po ang isang paraan na minamahal natin ng ating mga kapatid, binubuksan natin ang buhay natin sa kanila. Nakikita niyo po yung pattern. Kapatid, ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo hong i-isolate ang buhay ninyo sa kapatiran. Huwag kayong lumayo sa kapatiran. Ilapit po ninyo ang inyong sarili sa kapatiran. Hindi ho kayo mag-grow ng mag-isa. At tandaan niyo po yan. Hindi ganyan ang disenyo sa atin ng Diyos. Ang analogy sa atin ng Diyos dito, tayo ay nakakonekta sa iisang puno. Kailangan po natin ng isa't isa para po tayo magtulungan na mag-grow at mag-encourage yan sa isa't isa. Kaya po mahalaga ang fellowship. Na wag natin pababayaan ang pagtitipon-tipon gaya ng sinasabi sa Hebreo
24 hanggang 25, waling mga talata na gusto kong basahin. Sabi, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Ano daw po, wag natin kakalimutan yung pagdalo sa mga pagtitipon-tipon, at hindi lang yan every Sunday, sa tuwing may pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya, dapat po naroroon tayo. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. O yun, yung sinasabi ko kanina. Hindi lang tayo pupunta rito at sasamba, and then horizontal lang, vertical ba yun, yung atin pong gagawin na relationship. Kailangan sa pagpunta ho natin dito, tinitingnan din natin yung mga tao sa ating paligid. At ang purpose po natin, palakasin ang loob ng isa't isa. Kailangan may pakialam po tayo sa isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ganyan po tayo dinisenyo ng Diyos bilang kanyang iglesia. Mga kapatid, ang gospel ang dapat po nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. Nawa po ay magmalasakitan po tayo sa isa't isa. Magtulungan po tayo, mga kapatid at mga minamahal. Magtuwiran po tayo kung kinakailangan, out of love, at maging open po tayo sa ating mga kapatid, sapagkat ganyan po naging open ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na itinuturing po niyang kaibigan. Iyan po, mga kapatid at mga minamahal, ang gospel-shaped love.